Mga kapaglaom, yes, it is common to feel restless from time to time. But living in a perpetual state of restlessness is unusual. And mga kapaglaom, when you are constantly restless, you are uncomfortable, unproductive, and sometimes distressed. Restlessness may have a detrimental impact on you by preventing you from fulfilling your goals. So, don't go anywhere because we will discuss on how to cope up with restlessness later here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy second Sabbath of May, mga kapaglaom. It is indeed happy because this seventh day of the week is another rest day to celebrate with our Creator and of course with you, mga kapaglaom. Yes, happy Sabbath mga kapaglaom. Happy Sabbath kapaglaom Renan and Happy kapaglaom Sabbath. Pastor Yes, Pagunsan. thank you. Welcome sa Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. Amo na pong gikalipay nga diin amo aka makauban sulod sa isa ka oras. Mag-inampuay kita mga kapaglaom ug mag-discuss kita about sa gugma sa Ginoo alang sa tuwa. Og aton mga kapaglaom, ato umpisahan kini ng atong segment pinaagi sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit niining adlaw ng pagpahulay. Nagapasalamat kami nga ikaw na sad naghatag sa kanamo og maayong panlawas, maayong panghuna, labihan na sa amo nga pagabuhaton karon sa discussion about mental health. Hinaot pa nga ikaw maging kauban namo nga ang amo makapaglaom nga nagtan-aw, nagpadayon sa pagsubaybay ni ini nga programa, matagaan nimo Ginoo og panalangin pod. Dili lamang sa ilang mga physical healing kundi labaw sa tanan sa ilang mga hunahuna kag sa ilang mga espirituhanon nga kinabuhi. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo mapinangga nga mga inahan nga hinaot pa nga sila pod matagaan og nindot nga mga propositions o mga desisyon labihan na sa paggiya sa ilang mga kabataan o pag lead out pod sa ilang mga panimalay. Salamat nga gitubag mo amon mga pag-ampo kay gipangayo namong kini gihangyo sa matamis og halangdon o gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Alright, daghang salamat Pastor for praying and for that special prayer sa ato ang mga inahan. And of course, ugma man nino kapag Giselle Pastor. So atong gi-greet ang ato ang mga inahan og happy Mother's Day. Yes. Indeed, mga blessing jud ni. Ako ni siyang gipamalandungan ganiha pagmata na ko mga uy, Mother's Day man day tuod ugma and tuod ang ato ang mga inahan sila mga blessing sa ato ang ipadala sa Ginoo para sa ato. Amen. No? So atong daygon ang Ginoo para sa atong mga inahan. And of course, mga kapaglaom, we are live on local channel 25 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo and sa channel 37 pod live pod kita sa GSAT and that broadcasts all throughout the Philippines and of course all throughout the world through the World Wide Web pinaagi sa ato ang FB Live. So akong giabi-abi o gigreet og happy Sabbath ang tanan nga nagsunod nato karong taknaa. That's right. Thank you for that kapaglaom Renan. Mga kapaglaom, ayaw kalimot sa ato ang schedule nga Let's Pray Pilipinas program sama karong orasa 7:30 nagsugod kita matapos kita 8:30 AM mga kapaglaom gani amo kamong ginaawhag dili lang sa pagsuporta sa atong matag Sabado nga programa mga kapaglaom but I believe every day kapaglaom Renan and kapaglaom Pastor
ang ato mga kapaglaom nakig-uban gyud sa pag-inampuay gani. We believe nga daghan kitag nakutlo sa tibok semana nato nga pag-discuss Amen. sa subaybay sa mga lain-lain nga pamaagi sa Ginoo kung giunsa po niya pagtubag nga ato mga pag-ampo gani. Amo kamong giawhag mga kapaglaom to send now your prayer requests and praise reports. Doon na tayo hotline numbers makita sa inyuhang mga screens, mga kapaglaom. Nag-pop up na siya from time to time, no? So, palihog take note na mga kapaglaom. Gani, kung kamo naglantaw sa inyuhang Facebook Live, just comment down sa ito ang comment section, mga kapaglaom. And of course, kapag obdisilan, kapag Yes, kung Pastor. ang ato mga viewers nga naa kamoy mga request o kana mga confidential nga di ninyo gusto nga ibutan nato sa air, palihog ibutangan ninyo og confidential. That's right. Pasalamat kita sa ato mga regular viewers and of Amen. course ang ato pod nga mga bag-o nga mga viewers. Yes. Hinaot pa nga kining programa dili lang gyud makapaminaw kamo ani pero makahatag gyud og maayo og nindot nga resulta sa atong kinabuhi. By the way, Yes, amen. ato i-greet diha ang mga taga nagpayong church sa Pasig City. Nagapaminaw di ni sila kapag labrida, no? Yes. Wow. Labi na si Ami Remaro kag si Pastor and Mrs. Johnny Toriaga. Amen. Kanunay na siya sa Makato Aklan. Thank Praise you. God. Thank you so much mga kapaglaom, no, for being with us and for praying with us. That's very important. And speaking of prayers mga kapaglaom, daghan tagi ampuan for the past days, maybe months or years even. Yes. And it is always our kaning habit na gyud nato, no, nga ato sa yung daygon ang Ginoo because He has answered a lot of these Amen. prayers. Amen. And so karong takna atong tagaag panahon si Kapaglaom Lilidon para sa mga answered prayers. Happy Sabbath mga kapaglaom! Today I'm so happy because I'll be delivering to you our praise reports og sa pagsugod gikan ni Antonio Bicua of Barangay Lanot, Rojas City. Katong May 1, 2021, nagpalihog siya na i-appeal sa pag-ampo si Mrs. Marve Gaspar who is struggling in COVID virus. And then, pagka May 4, 2021, nagpasalamat siya sa tanang nag-support og ampo ni Ma'am Gaspar. She's a little bit okay now, but let us continue to pray for her recovery. And then, next is from Rosie Zarate of Paradise, Banisilan, Cotabato. Ang katong April 21, 2021, ni-request siya og special prayer alang sa iyang anak nga si Cheryl's Princess Zarate nga mag-take og pharmacy board exam karong April 25, 26 nga makapasar siya. And then, pagka April 30, 2021, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo. Praise God, kay nakapasar ang iyang anak na si Cheryl's Amen. Princess Praise the Lord. Zarate sa pharmacy board exam. Next is from Sally Lambaco of Taglatawan, Bayugan City. Katong April 17, 2021, ni-request siya to pray for Almira and Paul Salinas and kids. They were affected by COVID-19. And then, pagka May 1, 2021, nagpasalamat siya tungod ang family ni Paul and Almira Salinas was greatly affected by COVID, nakagawas na sa hospital and sa quarantine facility. Next is from Shirley Cabangal Digno of Davao City. Ang iyang prayer concern is about safe travel. And then, pagka May 4, 2021, nagpasalamat siya sa Ginoo for the safe travel of Bobot, Carlo, and Jonathan yesterday. Lastly is from Jerome Javate. The iyang prayer concern is about healing. And then, pagka May 5, 2021, nagpasalamat siya sa inyong tabang nga pag-ampo kay gitubag sa Ginoo ang mga pag-ampo para sa iyang anak nga si Gian Mar. Naayon na siya kauban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong padayon nga pag-send sa inyong mga praise reports o mga prayer request. I hope to read more of them mga kapaglaom.
This has been your Kapaglaom Lily Dawn Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers, mga Kapaglaom. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord, no? No, salamat kaayo sa mga Wow. gipadalang praise Oo, reports, no? exactly. Yes. So importante mga kapaglaom nga ato pong ikabahin dili lang ang ato ang mga prayer requests apan ang mga praise reports. So That's kung right. doon na may mga pag-ampo nga gitubag sa Ginoo, ibahin na dinhi sa amoa. So tiimi kung giunsa pagtubag sa Ginoo ang mga pag-ampo, Yes. dugang kining padasig. And these are just simply proof no nga ang atong Ginoo buhi og naminaw siya sa ato ang mga pag-ampo. Busa karon ato na pong tagaan na pagtagad ang Yes. mga prayer requests nga gipadala for the past days pod. Kapag lang Giselle, Yes, gusto na ko sugdan sa pagbasa sa prayer request sa atong kanunay nga prayer sender walilain si Nadita Galiste, mga kapaglaom. Sa gihapon nagasuffer siya sa iyahang lisod nga pagkatulog, kapaglaom pastor and kapaglaom Renan, doon na po siya yung mga naangkon, yung mga balatian sa iyahang lawas, hinaot pa nga mawala na kini, mga kapaglaom ug ato kining ampo sa Ginoo. 1728 nagpadala pod siya sa iyang prayer request alang pod sa iyang tibuok panimalay nga doon na unity ug sa iyang husband nga naga-suffer of mild stroke karong panahona. 9007 mga kapaglaom, please pray alang kang amutan Roland, mga kapaglaom na isolate siya karon kapaglaom pastor kapaglaom Renan ug mag-undergo siya sa iyang second swab test karong May 10, mga kapaglaom. So ato kini iampo nga magresulta og negatibo. Doon na po ginapaampo si Susan Handugan, mga kapaglaom. Prayer request po ni alang po sa iyang sister nga si Vesilisa. Hinaot pa nga magmaayo po siya simbalatian na siya karon sa ospital, mga kapaglaom, gani gi-declare nga complicated na ang iyahang mga ginapamati. Apan again, wala imposible din sa Ginoo, mga kapaglaom, kung atong pangayoon ang mga last minute Correct, miracle right. kapaglaom Exactly. pastor kapaglaom Renan, tinuod yun na, mga kapaglaom. 3348 doon na po siya ginapaampo nga alang sa proteksyon o health sa tibuok niya nga panimalay, sa iya hapod nga anak nga nurse, mga kapaglaom, sa frontliner nga hinaot tagaan ng proteksyon sa Ginoo. Nagpaampo pud siya sa ilahang family business nga mas mulambo pagyud kini. Doon na po ginapaampo si 7473. Lihog siya og paampo alang sa nga apo nga si Carl, 6-month-old pa ni kapaglaom pastor kapaglaom Renan nga unta makagawas na pud sa ospital. Unta mabalik na ang normal niya platelet count kay taas. Magbalik og taas, mga kapaglaom. Ato kining ang pagaampuan at hangyoon si kapaglaom pastor to lead us in prayer ug hinaot inyo hapon ning ubanan. Okay, with pleasure. Pag-aampo kita, mga kaigsuonan o mga kapaglaom. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit. Ikaw nagsaad nga kung kami maghangyo, ikaw magtubag, kung kami magpanuktok, ikaw mag-abli, o kung kami magpangita, kami makakita. O amo kini baton o gamiton nga saad nimo nga matagaan o kasulbaran o tabag kining mga pipila nimo ka mga anak nga lalaki o babae nga naghangyo kanimo pinaagi sa pagampo. Amo gadala sa imo Sister Nadita Galiste, hinaot pa Ginoo nga sa kadugay niya nga paghangyo kabay hinaot pa nga ang imo kaluoy ma-extend sa iya sama atong babae nga nagbalatian for 20 years. Hinaot pa nga mag-ayo pod ni siya pinaagi sa imo nga gahom. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo mga kaigsuonan nga nagproblema sa ila pod nga mga
sakit sa lawas labihan na gid ang among igsuon nga dunay mild stroke, hinaot pa nga makaayo ni siya o hinaot pod nga naay kalipay o kalinong o pag nagiusa sa ilapon nga mga panimalay. Amo sagdala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Amotan Roland, hinaot pa nga ang ikaduha niya nga swab test negative na aron maka-normalize na sa iya nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon Sister Belisa, nga hinaot pa nga mag-ayo pod ni siya sa iya mga problema sa lawas niya o kana pinaagi lamang sa imong gahom nga gamiton ang mga doktor o mga medicines or mga interventions para sa kaayuhan niya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga ang iyang anak usa ka nurse, hinaot pa nga mampingan pod siya Ginoo birang frontliners nga gisugal niya ang iyang kinabuhi ni ining pandemic, hinaot pa nga mampingan pod nimo siya kauban sa iyang tibuok pamilya og ang iya pod nga mga pang livelihood matagaan og maayo nga resulta. Amo sa dala sa imo Ginoo kining imo pod nga pinangga nga si Carl 6 months old in tawon. Hinaot pa nga tagaan mo siya sing maayo nga lawas nga magtaas pod ang iyang platelet o ginaot pa nga pinaagi sa mga sari-sari nga mga pamaagi makahatag sa iya sing maayo nga mga panlawas. Salamat Ginoo nga kining amo mga pag-ampo naa sa imong mga igdulungog, naa sa imong kamot, among giplastar, gitugyan aron nga tagaan nimo o pagtubag suno sa imong kabubuton. Kay among kini ginhangyo sa gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom Pastor. Moving on sa ito nga second round of prayer request, mga kapaglaom, ani ay gipadala sa itong prayer sender gikan pagini sa Palawan 6269. Iyaha nga ginapa special prayer alang sa growth o development at the same time sa duha ka mga iglesia nato dito sa Palawan, no? O unta doon na padala ang Ginoo nga mga laborers for Christ. Naghisgot mangod sa kapaglaom Pastor, kapaglaom renan nga the harvests are great but the laborers are few, O no? kanang Cagayan Silyo, dool na sa Saba. Oh. Tumoy na siya sa Palawan. So lisod biya pod diha no. Sa ato iampol to Ginoon sakto. Yes. So 8901 mga kapaglaom iyaha nga igsuon iyaha pod ginapaampo si Marth Joseph Cabrillos nga magapadayon og pag-alaga din haa sa Ginoo. Niapod si 2123 mga kapaglaom atong iapil sa atong pag-aampo karon ilaha nga sila og iyaha nga mga office mate pod niya mag-undergo sila og swab test tungod kay na-expose sila sa one of their office mates, no? O ginahangyo sila nga mag-negative lang ang resulta o makabalik na pod sila sa pagtrabaho. Especially ang ato ang prayer sender dunay kasunod iya nga daughter karong May 20 nang inaot sa kapaglaom Pastor kung ma-positive man gud siya, challenging kayo iyahang pag-attend sa mao nga special occasion para sa iyang daughter. So ato ning i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom ni apod prayer request alang kay Yael Tabor. 1 week na siya makapaglaom nga naga-antos sa balay tambalanan sa ospital. Mga kapaglaom naga-suffer siya sa iyahang stroke. Mga kapaglaom hinaot maka-recover ang ato ang igsuon. Naapoy prayer request din hiya alang sa mother ni Joanne tungod kay na-positive kini mga kapaglaom sa COVID ug atong i-appeal sa pag-ampo nga mamaayo na kini mga kapaglaom naa sila karon sa ospital pod. Iyahapod nga mother si Doktora Brillantes mga kapaglaom naapod siya pneumonia ug uban nga komplikasyon sa iyahang panlawas. Doon na po'y prayer request mga kapaglaom nga ato ang i-appeal gihapon sa atong pag-ampo nga ilahang nga bodega makakarga na og mga grains padulong sa Argentina. Dunay strict nga rules sa pagkargo
uga dunay mga pagsulay sa ilaha nga mga pagpanarbaho. So ato kining apil sa gihapon sa pag-ampo. So sa gihapon atong hangyoon si kapaglaom Pastor to lead us in prayer. Okay, let us bow our heads as we pray. Our Father God, we thank you for another segment of prayer requests. And we are happy, loving Father, for our dear brother who has a very strong and heavy responsibility of asking many laborers, especially in the church in Cagayan Silio, Palawan. And we are happy, Father, that his request will be granted by you because we would like to see many souls ushered in your kingdom. And also we pray, loving Father, for our dear brother that somehow touched his heart, Brother Mart Cabrillos, that his first love to you will be strengthened so that he will enjoy serving you day by day. And we are happy, loving Father, for your intervention, especially to our sister who happened to have an office mate with a positive COVID. And we pray that all of them will have a negative resource because he has a very important appointments this coming May 20 for the wedding of his daughter. And thank you, Father, for answering her special request as well. And we pray also, Father, for our dear brother Yael, who have met a mild stroke. Please, Lord, it's hard to experience such kind of sickness, but we know there is no problem with you because you can heal any kind of diseases and sickness. And also we pray, loving Father, for Sister Joanne's mom and dad. You know, the pandemic around, nobody is exempted. So we pray that you will heal them. Together with Dr. Brillantes, who is suffering now in pneumonia, please give her physical strength to battle against this kind of disease so that she can still serve you and the fellow men. And we pray also for our dear brother who is now in the vessel, that there will be a smooth transactions for their cargos, especially in transporting these cargos, very important cargos from Argentina, that all the requirements can pass the tests. Because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Alright, so daghang salamat once again sa mga pinadalang prayer requests and for Pastor for praying for us. And so, kapag laong Giselle, na-mention nato sa pagsugod sa ato ang programa nga we will be talking about mental health. And last Saturday's episode, no, naghisgot po kita og kabahin sa mental health. Yes. Atong discuss, no, ang about sa diet, dili kini sa diet nga related to our food. Yes. And naaputay na learn something else about sa mga effects ni ini. And karon ato pong pagahisgutan ang mental health kabahin sa restlessness. And so do na tay quote of the day nga i-share sa atuan niya kapaglaong Giselle. Yes, makapaglaom. Let us open now our Bible to Matthew 11 verse 28. Again, Matthew 11 verse 28. It says there, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." It's an invitation kapag laom Renan and kapag laom Pastor, not just for us here sa studio, apan sa matag usa ka nato nga nakadungog ato mga kapaglaom, gani bisag wala kadungog, ang Ginoo nag-auhag sa matag usa ka nato to come unto Him. Dili ugma, dili sunod adlaw, dili sunod tuig, apan karon kapag laom Pastor, nindot kay atong pagahisgutan. Again, mental health, kita magahisgot karon og restlessness, unsa man kahay kilambigita nato ni ini makapaglaom, kinsa man ka kanato dinhi ang naga-suffer aning restlessness karon kapag laom Pastor. Thank you, kapaglaom Giselle, no, and kapaglaom Renan. Kini nga topic ko, walay exempted ani.
Yes. Mintras tanto nga kita na ay ginhawa. Mm-mm. Wala exempted anybody. Kanang sa taas nga iskilon sa society, pinakinaububsan, tanan kita makaagi ani, no? That's May right. trabaho o wala, tanan kita makaagi niini. And that's why tama tong ato nga quote of the day. Kung ato tanawon ang word din ha sa first gyud, come unto me. It is a personal invitation. Yes. O, dili na sa ato mga membro o kung kinsa atong kauban, no? Come to your members, come to your pastors or whatever. But ang Ginoo nag-isulti, it is a personal invitation. And besides, ang word sa atong Ginoo is more on is always present. It is written in present tense. Come. Wala na sige you come tomorrow or whatever, no? And it is very exclusive para lang gyud sa iya. That's why kinahanglan nato gyud ang pagtubag niini because ang tao karon, whether we like it or not, mga kapaglaom, lahi nagyud kaayo pareho sa among panahon nga mga 50 years ago. That's Ngano, no? Kay sa una simple lang panginabuhi. Yes. Wala kami mga cellphone nga bayaran, wala kami mga monthly bayaran, whatever. Wala kami ato, no? So mao na nga pagkalasa is pag tulog sa mga manok, tulog po ang mga tao, no? Tinood Pagka na. mata, wala, mata po ang mga tao. Yes. Kaya wala ba tayo problema, pero karon no. Ang problema karon labi na sa ato mga call center dia, ang gabi himong adlaw. So mao na nga restless kayo. And besides nagaingon din kung pirmi kita restless, kulang kita sa Yes. pagpahulay, ang sa mahitabo, you will become unproductive in life. That's right. And you will be distressed. Okay lang ang stress. Mm. Kaya ang way tao nga stress. way stress, kaya ang tao nga way stress ato sementeryo. Pero ato na ampingan mao na nga na ay stress management. Kay kung dili makontrol ang stress, ang resulta distress, and that is the worst. So sad kapag laom Pastor gani ang kaning mga tao nga nag-suffer karon og restlessness would result to anxiety, Correct. gani depression pag yun Oo. no? Lisod Yes. kaayo tapos mo na maapektuhan ang ato ang mental health mga kapaglaom tunay mga challenges along the way nga usahay gani mahitungod sa ato ang work, sa ato bang pag-eskwela, sa ato bang mga personal nga kinabuhi mga kapaglaom. Gani ang atong body gidesign na sa Ginoo nga doon na kitay adrenaline. Ginatawag nga adrenaline mga kapaglaom. Unya, kung maabot kining mga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi, doon na kita ginatawag nga kanabang mo escape kita no sa kaning mga pagsulay o bisan unsa nga mga makapalibog sa atong hunahuna, makapasakit sa atong kasing-kasing, we tend to run away Yes. with that situation mga kapaglaom mo na siya ang tendency sa tao no. Dayon giingon po din restlessness or chronic sense of restlessness mga kapaglaom can also result from this satisfaction and ang worst pagyud not working up to the full potential. Doon kay depressed naman kaayo ka, imuhang huna-huna, naglatagaw na, Yes. no? Lisod na kayo i-cope up. So karon mga kapaglaom maghisgot kita unsa may mga butang nga makatabang ka nato to manage this restlessness makapaglaom. First maghisgot kita what is rest, from the word restlessness. Yes. Unsa man kining rest nga makatabang ka nato kapaglaom Renan for you. Yes. So sa ato ang mga nahibaw-an, no? Rest, it can be sleep, Yes. or ang imuhang pag devotional is a form of Meditation. rest or Yes. pag-meditate, no? Kumbaga mao ni siya ang time nga imuhang gipapahulay ang imuhang hunahuna, imuhang lawas, no? Kung mag-jogging ta, di ba? Moabot mo gito sa time nga kapuyon ta or hangak na kay ta, Hangak na kayo. muhunong sa ta and mag-rest. So mao ni siya ang opposite sa katong gipang describe nato ganiha nga mga anxiety, mga worries, no, mga fight and flight nga reaction sa ato ang bodies. Yes. No, so kini nga kini siya is the time nga wala kay gihuna-huna kayo. Kung naa mo gani kay gihuna-huna, disod po nga wala kay hunahuna no. Kay naa man jud tay nagdagan man gyud na ato ang brain. So mo na siya nga time nga dili ka
worried on anything. Kalmado ang imuhang panghuna-huna. No? So, isa pod sa mga butang atong emphasis, and if we look back sa book of Genesis, no? Chapter 2 verse 2, niingon man gani dinha nga ang Ginoo ni rest siya on the seventh day gikan sa iyahang mga works that he had made. So, sa ato pa, dili designed ang tao para magsigi lang gyud siya og trabaho and all of that things. Kay nga no, we were created in the likeness of God. That means kung nagrest siya, gitagaan po ta ana niya nga design, no? So kana siya, and nahisgutan nato ganiha, nahisgutan nato ang unsay restlessness, na define nato ang unsay rest. Ngano mo matter man gyud ni siya, pastor, nga mag-rest ta? Thank you kapag labrina, no? And kung inyo na matikdan ang history, katong 1798, ang France nagbuhat og kalendaryo nga dili 7 days kundi 10 days. Kay gusto nila nga ang output nila sa trabaho maayo. So ang makina trabaho 10 days a week, sige Productive trabaho hasta ang mga tao 10 days a week. Pero nadiskubrihan na months later nga nagluluya ang mga tao, no? Ang mga machines nagkalaguba. Kay nga no, dili na design sa Ginoo na ang tao magtrabaho 10 days nga isa ka semana. So balik kita sa Ginoo didto sa during time of creation. Mao na nga gitagaan kita sa Ginoo. I'm happy nga ang Ginoo naghatag sa ato og usa gyud ka adlaw, kining adlaw aron nga maghatag sang kaayuhan sa atong lawas para ma-revive ang aton mga physical nga lawas kag atong una. And besides nga nga kinahanglan kita mag-rest. Number 1, maka-improve sa atong nga memory. Kaya ang tao nga maayong tulog, maayo po ang iyang una, di ba? Pero ang tao nga short iyang tulog, short po ang iyang emosyon. Dali masuko po, no? Mo na irritable, mo na ingon nila nga bubo kayang Korea. Dali mabugto ba ko sa Ilonggo, dali mabugto, dali maputol kay di man siya kahuna-una maayo. Alimbawa, itag-ata sa Ginoo nga 12 hours ang dulom, 12 hours pag ang hayag. Ang problema gud ang mga tao ibuhaton pag ang dulom nga hayag pag yun. So I'm sorry to those who are working at night. So may I suggest, let us sleep 7 to 8 hours. Please, amo gina ang dapat nato mo. Ako ma-improve ato memory. And of course, it will also have a long lifespans as well. Very, very important. And what else? Mga kapaglaom, it also results in longer lifespan. Sama sa ingon ni kapaglaom, Pastor, helps us learn, reduces inflammation, daghan kay din mga kapaglaom. Even kids who get more rest have better grades. Of course. Mga ginikaran, makamatngon siguro gid ani no kanang mga bata nga dugay patulogon, unya bilar na sa dula-dula sa mga gadgets nato din ha. Makapaglaom patulugon nagsayo ang mga bata aron makakuha sila better grades. And what else helps us pay attention. Usahay blanco ka itong hunahuna. Uy, gitawag man daay ko. Wala Kay mong lang. focus kay poor ang imong focus kung kulang ka sa rest. Correct, right? So, tawag yun ka imuna huna, and it also helps us stay fit. Nindot kay ni mga kapaglaom, lowers stress pag yun. Unya, lowers the chance you will experience depression. Sama sa itong gisgutan ganina. And last but not the least, contributes to heart health mo. Gini ang pinaka-importante. Gani na isgutan ni kapaglaom, Pastor, gaina nga 10 days. Sige, work ang mga machine, maluya manggani, mga daot manggani, ang cellphone, kung sige ni mo gamiton, malubat ni siya mga kapaglaom. How much more ang atong lawas. Correct, right. Atong pasalamatan ng Ginoo nga bisag isa ka adlaw sa tibok si man naggihatag niya ka sa tua. Unya ato po ni himuon nga magpahulay kita dili physically mga kapaglaom. Pahulay kita nagadayeg pag yun din naa sa Ginoo. Amen. No? So nindot na siya ba nga gi-discuss na to, gi-outline na to mga kapaglaom kung unsay resulta if ever maayo ang nganong kinahanglan gyud mag-rest, no? And of course, dunay mga klase-klase sa pagpahulay mga kapaglaom, no? Sa ato ang mga research no na mention nga
ideally matulog yun unta tao ga Mm-hmm. 8 hours apan dili gyud na nato ma-deny, no? Nga makita kapag laom jud sa kapag ang pastor, dili gyud na siya perfect nga kada adlaw 8 hours jud ang ato ang Oo. tulog, no? Doon na jud mga times Mm-hmm. nga dili nato makabot ang 8 hours nga sleep. Mm-hmm. So dili man po daw na kuno siya mabawi ingon sila. Yes. But if there is an opportunity for us to sleep, then we sleep as much as we can. Ayaw lang po pasubra kay dili po maayo. Oo. Dukaon mo po noon ka kung mulapas po, no? Yes. So there are different types or forms of rest, Mm-hmm. no? So dili lang na siya in a form of sleep na to Correct, makuha right. ang pag-rest. Giingon diri no, dunay gitawag nga physical rest, sensory rest, mental rest o emotional rest. So atong gian din hino kung unsa di ay tuod ni kapaglaom Giselle ning giingon nga mga forms of rest. Yes, one way makapaglaom nga maka-cope up kita sa ato ang restlessness is of course physical rest, no? Simply sleeping or lying down, bisan ang maglingkod makakapaglaom, bisan ang mag-recline lang, no? Kana bang taking things sa easy way or kanang tagaan nato atong higayon, ay tagaan nato atong body og higayon nga maka-rest kita, kana ma-relax ato ang lawas, di lang kay perminti ga pursige gyud ka sa trabaho. Apan kailangan gihapon ang pag-sleep ug kining mga pagpahulay, mga kapaglaom. Gani ang sensory rest naghisbot pud kini nga ato ang mga sensory, no, sa ato ang mata, sa atong ears, no, mga kapaglaom. Pwede kaayo nato tagaag higayon nga makarest pud na sila. In what way to best achieve those makapaglaom? Just simply turn off the TV. Dili karon ha ka naglanta pa let's pray. Apan kina mga panahon nga mabantayan nato nga murag sakit na atong mata bitaw. Nas too much exposure na kay sa radiation kana madaot atong sensory makapaglaom. Even listening to music, hilig kay tag butang-butang og mga airpods sa ato nga mga dalunggan, even bright lights di ay Yes. makapaglaom, too much light, no? Og just closing your eyes for a few minutes will really help mga kapaglaom. What else kapaglaom Renan, kapaglaom pastor? And of course sa ato nga mental rest para maayo ato nga una, usa sa mga gina-introduce dinhi amo ang pag exercise. Yes. Yun. And kinahanglan ta Yes. mag-walking kita. The best exercise is brisk walking at least 30 to 40 minutes a day. And also kung naa ka may mga pets, magdula-dula mo sa pets, at least malingaw kita ba, no? And kung magkatawa ka mo, katawa, tama sa ginawa. Pero dapat sa daghan ka mo, ayaw lang usa, kay lahi na una-una, no? And we are happy that this is not only more on physical, mental, sensory or emotional, but above all mga kapaglaom, ang spiritual rest. That's Very important. Mao na ingon sa atong Ginoo, come unto me. Pag ingon sa Ginoo nga come, una-una sa uban negative. No, it is not come. No, hindi na siya negative. But rather, rest it means not inactivity, That's but it. rather release sa uban nga mga weariness rather than from labor. Rest not in confinement. May mga tao nga papriso na lang siya kay that is not, no? Ang gusto sa Ginoo nga ang atong lawas ihatag po sa iya atong una-una aron nga ma-free kita sa hassles and bustles of life. No? So importante kana mga kapaglaom. I think that part, no, if our spiritual rest is kanang sufficient, no, by meditation, pag-ampo, no, sa pag-ampo nato, no, kay makalig-on ka na siya and everything else will follow. Correct, right? No? Right. Kay gi-promise baya na sa Ginoo nga I will give you rest. So kung Right. paminaw na to, gikapoy ka ita, ato ang mental state gabi kakapoy, no? Adto ta duol ta sa Ginoo. Amen. Nga time, no? Yes, I believe the best resort yun mga kapaglaom is come to God in meditation and of course, ubanay sa pag-ampo mga Yes. kapaglaom.
sama sa giingon ni Pastor, yan na mention, release everything unto the Lord. Tungod kay ang kabugaton nga atong ginahuna sa Ginoo gaan ra kay na mga kapaglaom. So mao kana ang ato ang pagpahinumdom alang sa matag usa kanato karon. Let us now listen to this music video. You're still watching Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. And katunga music, mga kapaglaong, familiar kay ito nga tune, kapaglaong Giselle and kapaglaong Pastor, no? yes. That's right. So, fill my cup, Lord. No? Yes. Kung murag paminaw na to, empty kayo, uso kayo ni karon. Especially that we are going through a lot worldwide. No? So, let God fill our empty cups with That's His right. Spirit. No? So, karon mga kapaglaom, magpadayon na punta sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Akong pagasugdan ang gipadala ni kapaglaom Shirley, ang iyahang ipaampo para sa iyahang mama nga si Seria Organiza. Let's pray for recovery para sa iyahang mama kay nagkaproblema siya sa iyang heart. And ato pong pray ang au pair visa application ni Sister Shirley para dito sa Denmark kay para makabalhin siya from Netherlands to Denmark, no, na siya plano nga magbalhin sa ato kanang itugyan sa Ginoo kung say plano niya para nimo. And naputay kapaglaom nga naghangyo og paampo
nga unta madawat na siya sa iyang gi-applyan nga mga trabaho o masulbad na pud ang iyang mga financial problems. Yes. Now, usa sa mga prayers niya pod nga unta tawgon sa Ginoo ang iyang pamilya nga mo kuyog na pod no sa pagsimba and mailayo na pud sila sa maulian na sila sa mga balatian. Yeah. Doon na pud tay gipadala ni Kenneth Makadini magpaapil sa pag-ampo para sa iyahang silingan nga si Sarah Tanggion. Doon na siya cancer of the breast mga kapaglaom, so ato siyang i-appeal sa pag-ampo. Ang kaning gipadala po ni Sender 5854 para sa iyang auntie nga si Maylene Labiton nga maupod ang problema sa breast cancer po gihapon mga kapaglaom, so atong i-appeal na sa pag-ampo. And appeal po nato sa pag-ampo si Winlove Fuentes kay nagsakit ang iyang tiil o naglisod siya lakaw mga kapaglaom. So katulang so far for this batch atong prayers atong hangyon usab si kapaglaom pastor to pray for Okay, us. with pleasure. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit karong buntaga amo nasad gi dala sa imo kining mga kaigsuonan nga dunay mga sincero o honest nga mga paghangyo diha kanimo. Amo gidala sa imo Ginoo ang among igsuon Sister Celia Organiza nga naot pa nga magiging maayo na ang iyahang mga balatian aron makatabang pod o makabuhat pod siya sa iyang mga responsibilidad. O amo sa gidala sa imo kining among igsuon nga hinaot pa nga ma-approve na ang iyang application visa para sa Denmark. Kay ma-expire na ang iyang visa diha sa Netherlands. Amo sa dala sa imo Ginoo among igsuon nga nag-apply sa laing mga trabaho nga makatabang pod sa ilang mga pinansyal nga kinahanglanon. Hinaot pa nga mabaton pod ni siya aron makatabang pod sa imo mga buhat. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among mga igsuon nga naa pod sa tambalanan nga nagatrabaho, hinaot magiging negative ni siya sa mga virus nga ini. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon Sister Sarah, hinaot pa nga tabangan o pod intawon siya kay nagasakripisyo sa stage 4 cancer. Dili lalim Ginoo ang mga eksperyensya ni ini. Hinaot pa nga matabangan mo nga mag-ayo pod ni siya or mahagan-hagan pod ang iyang sakit aron malipay pod ni siya. Og among igsuon Esther Labiton, hinaot pa nga mausad, hinaot nga naa ka sa iyang kiliran nga magahatag sa iya og kaayuhan sa iyang mga gibati pod nga cancer. Og amo sa gidala sa imo Ginoo Sister Brother Fuentes, hinaot pa nga ang iyang kakulian sa tiil mag-ayo na aron makabuhat siya normal sa iyang responsibilidad adlaw-adlaw. Salamat Ginoo nga gitubag mo amon pag-ampo kay kini among gihangyo sa gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Right, thank you Pastor. And thank you po di ay no kapaglaom Giselle ang kapaglaom Pastor sa atuang mga kapaglaom nga nag-comment po sa ilahang mga Yes. reactions regarding sa discussions Yes. ganiha. Akong nabantayan din no nay mga ubay-ubay and dunay mga comments na ay mga prayer request po tingali din pwede po di ay ninyo ni comment din no og dunay mo'y mga prayer requests no. So naapatay dungag nga mga prayer requests nga akong pagabasahon usa and dungagan nato later katong mga naay mga gipang comment din atong iso din later on atong i-check. Gikan ni Sender 9049 ni padala siya og request nga ipaampo ang iyahang manghod nga si Eliel Jabe. Kay nasin ni siya balatian karon and asking for complete healing. Ato siyang tabangan sa pag-ampo. Ato pong tabangan sa pag-ampo si Sender 4895 para ni sa iyang apo intawon nga usa ka bata si Kin Jamora kay gihilantan medyo taas ang iyang temperature mga kapaglaom, lagyo sila kay tuwa siya sa Luzon and ato silang ampuan. Gikan po ni Sender 5377
daghang nagtubo sa iyang panit. Oh. Wala ta kabalo exactly unsa kini, but ato ka nang ampo dito sa Ginoo, no? Kapaglaom, Giselle, doon na patay mga gikan sa Yes. Facebook. Gusto na ko basahon ang prayer request ni David Wills. Pray for healing to those who are nagasakit, mga kapaglaom, ill from COVID-19 and Yes. protection alang sa tanan, mga kapaglaom. Mm-mm. Og niapod tay prayer request ni kapaglaom Elizabeth Sagnoy. Please include in your prayer ang ako nga papa nga unta magkasinabot na sila or masabtan gyud niya finally ang doktrina sa ato ang iglesia, mga kapaglaom, na hinaot ang usa ka anak no nga madawat sa usa ka amahan ang mao nga mga pagtuo nga iya hapong nabatnan. Mga kapaglaom, ato pong iapil kanunay nga aduna po'y pagsinabtanay sa mao nga panimalay. Yes. Additional prayer requests, mga kapaglaom, alang kang Clef Marl. Happy Sabbath day. Happy Happy Sabbath po Sabbath. din ha, kapaglaom. Pastor Pagpagunsan, ug sa tuwa din hiya. Palihog ni pray, paampo alang sa ilang biyahe. Karon, no, mga kapaglaom, magbiyahe sila mag-agi karong adlaw. So ato kining apil sa atong pag-ampo pod tungod kay high risk area ang ilaha nga pag-adtuan, mga kapaglaom. Ato kaning apil sa atong pag-ampo niya pod si Lydia Bueno. Maglupay iya nga prayer request. Alam pod sa iyang father nga si Leopoldo Bueno, mga kapaglaom, nakaron sa ospital na confine sa iya hapod nga balatian sa iyang urinary prostate, mga kapaglaom. So ato kaning iapil sa ato mga pag-ampo. Doon na siya mga pain nga ginabati, mga kapaglaom, but we believe nga Ginoo magauban ug mga visit kaniya ha sa iya ha karon. O doon na pa tayo prayer requests, mga kapaglaom, special prayer alang sa ato ang mga mothers, no? Tungod kay gani og mga adlaw mag-celebrate kita og Mother's Day, og tingali ang uban wala man sa feeling or sa kanang tapad sa ilaha nga mother, apan we will pray nga bisan sa pag-ampo magka-inubanay, magkahiusa kita makapaglaom. Yes. And I think that's it sa ato ang mga prayer request sa itong Facebook Live ug nadawat nato via mobile. Sa atong hangyoon si kapaglaom Pastor to lead us again in prayer. Okay, with pleasure. Let us pray. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit sa katapusan ini nga segment, hinaot pa nga ikaw gihapon naa sa amo kiliran nga nagapaminaw sa amo mga kaigsuonan, imo mga anak nga nagahangyo sa imo mga interventions. Amo dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Eliel Jabi nga hinaot pa nga mag-ayo pod completely ang iyang mga problema, nga hinaot pa nga matagaan siya pod og mayong mga panlawas. Amo dala pod sa imo Ginoo ang si Brother Kin Hamura, hinaot pa mubo pod ang iyang temperature aron himo siya sa iyang mga pagtubo sa iyang lamharon nga kinabuhi. Among sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga hinaot pa nga tagaan sa pamaagi o mga interventions nga mag-ayo ang mga bagay diha nga nagatubo sa iyang panit. Hindi naman mabuo ang Ginoo pero hinaot nga ikaw gid ang magtabang sa iya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang request ni Brother David nga hinaot pa kining among mga kaigsuonan worldwide na imong makatawhan, matabangan na Ginoo nga maundang na kining spread ni ining virus Ginoo. Hinaot pa nga wala na yung mga bag-o nga mga mutations ang mga abot kay mao ni makapadaot yun Ginoo sa imo mga katawhan. Hinaot pa nga matabangan mo kami nga maundang na ni Ginoo. Amo sagdala sa imo Ginoo ang hangyo ni Sister Elizabeth, hinaot pa nga ang iyang amahan makabaton na sa pagtuo sa Ginoo og may kalinaw sa ila nga taliwala. Ginoo, amo sagdala sa imo ang among igsuon si Brother Clef Marl nga nagatrabaho sa barko nga sila mag-aagi sa high risk area, labi na sa
mga lugar nga daghan mga pirata, hinaot pa nga matabangan mo nga malikay sila diha niini nga mga problema. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Leopold Bueno nga hinaot pa nga tagaan siya og alibyo sa iyang problema sa prostate. Hinaot pa nga kami nga mga lalaki mao ni nga among mga problema, pero nagapasalamat kami nga dunay mga interventions niini nga mag-ayo. Og amo sa dala sa imo Ginoo ang amo mga pinangga nga mga inahan. Yes. Bisag once a year lang kami huna-huna o gina-celebrate sa tibuok kalibutan. Hinaot pa nga at least matagaan sila og pagpasalamat nga naggawas kami nining kalibutan, tagaan kami maayo nga mga moral values, pagtadol, paggiya sa amon sa espirituwal nga kinabuhi. Salamat sa ilaha nga mga pagsakripisyo siya adlaw o gabi, bisan pa kami nagabalatian, bisan pa sa ilang mga balatian pod. Salamat Ginoo nga gitubag mo kining among mga pag-ampo kay hangyo namong kini sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alright. Thank you kaayo atong prayer, Pastor. And so, ato mong gipasalamatan na kapaglaom Giselle, once again, no, ato ang mga kapaglaom nga padayon gud silang nag-active dinhi sa ato ang comment section. Yes. Doon ako'y pagbasahon gikan ni kapaglaom Rosita nakano no ingon siya daghan kuno kayong salamat sa mga hosts karon Sabbath day Amen. sa atong effort ug sa ato ang Let's Pray Pilipinas nga ministry, and kini ato ning gitugyan dito sa Ginoo kapaglaom Rosita atong gipasalamatan ang Ginoo ni ana nga privilege Yes. nga magamit nato ang media ug ang internet aron sa pag-inampuay no. This is such a great privilege Correct, right. nga maski ingon ani ato ang kahimtang karong panahona lagyo kita mamahimo gihapon nga magkahiusa ta tungod sa pag-ampo. So dalaygon ang Ginoo ni ana. That's it. And mga kapaglaom, you can also be part of the media missionary. Just simply tan-awon lang na inyo nga down nga left side sa inyong mga cellphone, mga kapaglaom, kung naglantaw mo sa inyong Facebook Live, dunay share din ha mga kapaglaom. I-share lang yun palihog ato mga programa, and you can be a part of a media team or media missionary, mga kapaglaom. At aron daghan, no, mas daghan atong makater nga mga pag-ampo dili lang sa ato ang suod nga mahigala, panimalay apan sa tibuok kalibutan, mga kapaglaom. Right, so kami nang hinaot mga kapaglaom that we have learned a lot, and let's just simply remember that during the week this may be a great way for us to accomplish getting different types of rest. Yet on the note of spiritual rest, the promise is, come unto me and I will give you rest. Amen. Amen. Yes, mga kapaglaom, dunay pangutana, have you come to Him sa Ginoo, renouncing all your makeshifts, all your unbelief, all your self-righteousness? Mga kapaglaom, come just as you are, weak, helpless, and ready to die for the Lord. And mga kapaglaom, what is the rest promised? Remember, it is the consciousness that God is true to His promise, that He will never disappoint the one who comes to Him. His pardon is full and free, and His acceptance means rest to the soul, rest in His love. Wow. Amen. Pagkanindot na anak Praise pamalandungon God. mga kapaglaom, no? And we must also learn mga kapaglaom that His meekness, His lowliness before we experience the fulfillment of the promise, ye shall find rest unto your souls. Mga kapaglaom, this is once again your kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu. I invite you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Claim every promised, mga kapaglaom. All are yours if you will comply with the prescribed terms. This is Giselle of Hope Channel Cebu. The Lord invites us that He will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. And of course, mga kapaglaom, entire self-surrender is an acceptance of Christ's ways, is the secret of perfect rest in His love.
This has been your kapaglaong Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone.